hinahanap nila Divina at Jenny si Levi at bilang isang ina ay malakas ang mother instinct ni Divina na mahanap ang kanyang anak. Habang sila, Raymond at Charlene ay nahanap rin si Levi na halos naikot na nila ang lahat na lugar na tinanungan sa mga kaibigan na posibleng pupuntahan ni Levi. At inireport na rin ito sa mga kapulisan tungkol sa pagkawala ng kanilang anak. Habang si Levi naman ay patuloy na nagmamaneho at iyak ng iyak na hindi tanggap na pinagbuhatan siya ng kamay ng kanyang ina, naramdam sa sarili na walang nagmamahal sa kanya. Samantala sa buong gabi na paghahanap sa anak ay umuwi muna sila Charlene at Raymond. Sinalubong naman sila ni Sonia na alalang-alala sa apo at sinisisi si Charlene. Mamaya ng konti ay nakita Charlene ang IG ni Libby na may post ito sa isang mataas na lugar. At nakita rin ito ni Divina ang post ni Libby na sinasabi sa caption, "I wish I could fly and leave everything behind," na para bagang may balak magpakamatay itong si Libby. Familiar naman sa kay Jenny ang lugar kaya agad pinuntahan nila si Libby kasama itong si Divina. Habang si Libby naman ay iyak na sumisigaw habang nandoon sa mataas na gusali na naunang dumating sila ni Divina at Jenny sa lugar na iyon at kinausap si Libby na bumaba sa kinatatayuan pero ayon kay Libby na hindi naman siya kaano-ano ni Divina kaya tumigil ito sa pagkukunwaring may pakialam sa kanya. Habang sila ni Raymond at Charlene ay nakarating na rin sa lugar na iyon at paakyat na sa mataas na building kung saan naroon si Libby. Samantala, naging palaisipan kay Princess ang narinig ni Onse lalo na nang tinanong ang ama kung ang kanyang totoong nanay ay si Nanay niya Lope at nakita ang panginginig ng kamay ng kanyang tatay Dado na nagpapakita ito ng stress. Kaya kailangan makahanap ng ebidensya itong si Princess na hindi niya totoong ina si Nanay niya Lope. Samantala nakalabas na ng hospital sila Princess at balak pupunta sila ni Onse sa City Jail para magpasalamat. Hindi pumayag si Mang Dado at baka may makakita sa kanila na magkasama sila ni Princess at Xavier at lalong magsiselos itong si Libby at magalit. Kaya umiwas ng gulo itong si Princess ayon kay Mang Dado at lalong hindi pinapabalik sa shop ni Charlene itong si Princess. Gustong mga tuwira ni Princess pero ayon kay Dado na siya ang ama at sundin ni Princess ang kanyang desisyon. At dahil hindi pinapalabas ni Mang Dado itong si Princess, ay nag-usap sila ni Onse na hindi na kailangan maghanap sila ng ebidensya sa labas. Dahil dito sa loob ng bahay, hahanapin ni Princess ang sagot sa kanyang mga katanungan. Kaya sa tulong ni Onse ay inakyat ang malaking box na naglalaman ng mga files lalong-lalo na ang blood type ng kanyang ama at ina. At unang binuksan ang envelope na naglalaman ng files ng kanyang tatay Dado na ito'y nagpapakita ng blood type O ang kanyang tatay. At sunod na pinuksan ay ang envelope na naglalaman ng kanyang nanay Lope. Pero biglang dumating itong si Mang Dado at nagagalit dahil pinakialaman ni Princess ang mga mahalagang bagay. Hinablot ni Mang Dado ang envelope na naglalaman ng files ng kanyang nanay Lope. Pero gustong matuklasan ni Princess ang tinatago ng ama kaya hinablot niya ito sabay takbo at nakita na blood type O din ang kanyang nanay Lope. Umiiyak itong si Princess na hinarap itong si Mang Dado na sinabi sa ama na parehong type O ang kanyang nanay Lope at ang kanyang tatay Dado na imposibleng maging magulang niya kaya tinanong ang ama kung sino siya at sino ang kanyang totoong mga magulang. Sunod-sunod na katanungan si Princess para sa kanyang tatay Dado kung ano ang totoo at sino ang magulang niya at nanay niya. Sasabihin na kaya ni Mang Dado ang katotohanan dito sa pagkatao ni Princess. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.